Welcome back, explorers. Last time, we embarked on a journey through the vibrant landscapes of the Philippines. Today, we dive deeper into a region which pulses with culture, history, and natural beauty. We're talking about the dynamic region of Calabarzon, home to stunning landscapes and a rich tapestry of stories. Ang Calabarzon, bahagi ng Luzon Island Group, ay kinabibilangan ng 5 lalawigan: Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Bawat isa, isang hiyas na naghihintay na matuklasan. Magsimula tayo sa Cavite, na kilala sa mahalagang papel nito sa Rebolusyong Pilipino at tahanan ng makasaysayang lungsod ng Tagaytay. Pagkatapos, dumausdos kami sa Laguna, sikat sa mga hot spring at lugar ng kapanganakan ng pambansang bayani na si Jos Rizal. Ang Batangas, kasama ang mga nakamamanghang beach at dive spot nito, ang aming susunod na hinto. Nag-aalok si Rizal ng mga nakamamanghang tanawin, mayamang sining, at mga pamana sa kultura. Sa wakas, ang Quezon, na ipinangalan kay Pangulong Manuel de Quezon, ay bumihag sa mga kapistahan at taniman ng niyog. Ngunit ngayon, isawsaw natin ang ating sarili sa Quezon, kung saan ang tradisyon ay nakakatugon sa modernidad. Mula sa makulay na Pahiyas Festival sa Lokban hanggang sa matahimik na mga dalampasigan ng Polillo Islands, ang Quezon ay isang lalawigan ng walang katapusang pagtuklas. Manatiling nakatutok habang ginagalugad natin ang puso ng Quezon, ang mga masiglang komunidad nito, at ang diwa na ginagawa itong natatanging Filipino. Ang Cavite, isang lalawigang hitik sa kasaysayan, ay nagsilbing duyan ng Rebolusyong Pilipino laban sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ito ang tahanan ng iconic na Aguinaldo Shrine, kung saan idineklara ang kalayaan mula sa Espanya noong 1878. Ang papel ng Cavite sa rebolusyon ay ginagawa itong simbolo ng katapangan at determinasyon ng mga Pilipino. Ngayon, ito ay isang maunlad na lugar na pinagsasama ang modernong pag-unlad sa mayamang makasaysayang pamana. Gusto mo bang tuklasin ang higit patungkol sa mga specialty ng Cavite? Ang tanawin ng Cavite ay isang kamanghamanghang timpla ng mga urban na lugar at magandang kanayunan. Ipinagmamalaki ng lalawigan ang mayamang sektor ng agrikultura na may malalawak na plantasyon ng kape, mangga at tubo. Sikat din ito sa mga baybaying bayan nito na nag-aalok ng sariwang seafood at magagandang beach. Higit pa sa likas na kagandahan nito, ang Cavite ay isang hub para sa mga tradisyonal na crafts, tulad ng pagbuburda at stained glass, na nagpapakita ng bihasang artisanship ng mga tao nito. Ang mga pagdiriwang ng kultura ng lalawigan, tulad ng Regada Festival sa Cavite City, ay nagpapakita ng masiglang halo ng musika, sayaw at tradisyon. Ang Cavite ay isang probinsya na maganda ang pag-aasawa ng luma sa bago, hindi ka ba papayag? At ang mga pagdiriwang ng kultura ng Cavite ay isang tunay na salamin ng masiglang pamana nito. Mula sa makulay na pagdiriwang ng karakol hanggang sa mataimtim na paggunita sa araw ng kalayaan, palaging may dapat ipagdiwang. Sumunod tayo sa Rizal, di ba? Fantastic! Si Rizal, na ipinangalan sa pambansang bayani na si Jos Rizal, ay kilala sa mayayabong na tanawin at artistikong vibe. Isa itong kanlungan para sa mga mahilig sa kalikasan, na may mga atraksyon tulad ng dramatikong Gigantes Festival at mga nakamamanghang tanawin mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang pinaghalong kultura, kasaysayan, at likas na kagandahan ni Rizal ay ginagawa itong isang kamanghamanghang paghinto sa ating paglalakbay. Susunod ay Laguna. Kilala bilang resort province, sikat ito sa mga hot spring, lawa, at kaakit-akit na Pagsanjan Falls. Ang Laguna din ang lugar ng kapanganakan ni Jos Rizal na nagdaragdag ng malalim na kahalagahan sa kasaysayan. Dagdag pa, ang umuunlad na industriya ng niyog at pinya ay nagpapakita ng yaman ng agrikultura ng Laguna. Tuklasin natin ang mga hiyas nito, nasasabi. Batangas ang susunod. Ito ay sikat sa nakamamanghang Taal Volcano, mga beach, at mga dive spot tulad ng Anilao. Kilala rin ang Batangas sa mga makasaysayang lugar at masasarap na lutuin na may mga specialty tulad ng lomi at tapa. Mas gusto mo bang sumisid sa Batangas? Ang lalawigang ito ay isang hiyas sa rehiyon ng Calabarzon na nagtatampok sa sikat na Taal Volcano, ang pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo na matatagpuan sa loob ng isang lawa. Higit pa sa mga likas na kababalaghan nito, kilala ang Batangas sa mga heritage town nito, makasaysayang landmark, at makulay na pagdiriwang tulad ng Parada ng Lechon. Ang lokal na lutuin ay mayaman na may mga pagkaing tulad ng bulalo, kapeng barako, at ang sikat na lomi.
Ito ay isang perpektong timpla ng pakikipagsapalaran, kasaysayan, at mga culinary delight. Ang lalawigan ng Rizal, na ipinangalan sa pambansang bayani na si Jos Rizal, ay isang sentrong pangkultura at pangkasaysayan. Kilala sa mga magagandang tanawin nito, ipinagmamalaki nito ang mga atraksyon tulad ng Pililla Wind Farm, Pinulugang Taktak, at ang masining na bayan ng Angono. Ito ay mayaman sa pamana at nag-aalok ng pinaghalong natural na kagandahan at kultural na karanasan. Ang lalawigang ito ay isang kayamanan ng pamana ng kultura at likas na kagandahan. Kilala sa art capital na Angono, ito ang tahanan ng Angono Petroglyphs, ang pinakalumang kilalang likhang sining sa Pilipinas. Nag-aalok ang lalawigan ng mga nakamamanghang nature spot tulad ng Mount Daraitan at Daranac Falls. Dagdag pa, ang kalapitan nito sa Metro Manila ay ginagawa itong isang perpektong bakasyon. Ang pinaghalong sining, kasaysayan at kalikasan ay ginagawang tunay na espesyal si Rizal. Quezon, ipinangalan sa dating Pangulong Manuel de Quezon, ang lalawigang ito sa rehiyon ng Calabarzon ay kilala sa mga taniman ng niyog at magagandang baybayin sa kahabaan ng silangang tabing dagat. Ito ay sikat sa Pahiyas Festival sa Lokban, kung saan pinalamusyan ng mga lokal ang kanilang mga tahanan ng mga makukulay na rice wafer, prutas, at